Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Welcome to DJ Sean Stories. Turn on your notification bell, like and subscribe para sa crime stories araw-araw. Ang pamilya sa mga larawan at video na iyan ay ang Michel family. Ang mag-asawa ay matagumpay na mga negosyante. May marangyang buhay, travel dito, travel doon. Ngunit isang araw, natagpuan na lamang ang buong pamilya na wala ng buhay sa loob ng kanilang $1 million na bahay. Hindi sila nilooban o ninakawan, dahil mismong ang mapa ng tahanan ang nasa likod ng nangyaring krimen. Sa ating storya ngayon, pag-usapan natin ang dalawang kwento ng mga pamilyang masasaya sa mga larawan, ngunit sa huli karumal-dumal ang kanilang mga sinapit. May 4, 2026, ang babysitter na tawagin na lang nating Ana ay nagsimula ng magtaka dahil isang araw na niyang hindi matawagan ang kanyang mga amo, ang Michel family. Ito ay binubuo nga ng padre de pamilya na si Matthew, ang ilaw ng tahanan na si Tina, ang dalawa nilang anak na si Maya at Max. Maging ang kapatid ni Tina ay nagsimula ng mag-alala dahil hindi ito sumasagot ng kanilang mga tawag. Dahil dito, tumawag na ng mga pulis sina Ana at ang kapatid ni Tina para magsagawa ng welfare check sa bahay ng kanilang pamilya. At bandang 5:35 ng hapon nang dumating ang mga pulis sa bahay ng pamilya Michel. Pwersa nilang pinasok ang bahay at tumambad nga sa kanila ang nakakagulat na tagpo. Ang buong pamilya Michel ay nagtamo ng tama ng bala at lahat sila ay wala nang ang buhay. Nagulat nga ang buong komunidad at kanilang pamilya sa nangyaring trahedya. Pero mas nabigla sila nang inanunsyo nga ng mga pulis na ang taong bumaril kina Tina, Maya at Max ay walang iba kundi ang padre de pamilya na si Matthew. Napakalaki nga ang palaisipan sa lahat bakit sinira ni Matthew ang masaya nilang pamilya. At meron naman silang matagumpay na karir mag-asawa. Ang padre de pamilya nga na si Matthew Michel ay 52 years old na nagmula sa Amerika. Nag-aral siya sa Emory University at nag-abroad. Sa England nga muli siyang nag-aral sa Oxford University at kalaunan naging isang writer at journalist. Makalipas ang ilang taon, bumalik na sa Texas si Matthew upang mag-aral sa Rice University Business School. Sunod ay pinasok nga ni Matthew ang mundo ng pharmaceuticals, kung saan siya naging presidente at CEO ng Texas Center for Drug Development ng 14 na taon. Matapos iyon, nag-aral naman si Matthew sa Art Institute of Houston kung saan siya kumuha ng Culinary Arts degree. Taong 2010 naman nang nakilala ni Matthew ang kanyang asawa na si Ty Michel o Tina, 39 years old. Si Tina isa sa mga first generation Vietnamese American sa Texas at panganay siya sa 4 na magkakapatid. Siya ay pinanganak nga sa Chicago ngunit lumaki sa Houston. Habang lumalaki si Tina, nakita niya ang focus ng kanilang pamilya sa negosyo ng pagkain. Tuwing weekend, tumutulong nga si Tina sa traditional Vietnamese restaurant na pagmay-may-ari ng kanyang lola at nanay. Ang babae nga ay nag-aral sa University of Houston at nagtapos ng kursong Consumer Science and Merchandising. Pagkatapos, kumuha naman si Tina ng master's degree ng Human Resource at Employment Relations sa Penn State University at kalaunan nag-enroll ng kanyang MBA sa Rice University. Tulad nga ni Matthew, maganda din ang career ni Tina. Ang babae ay nagtatrabaho bilang HR manager sa 3 Fortune 500 company tungkol sa retail at hospitality sector. Nasa resume din ni Tina ang kanyang management role sa mga major brands tulad ng Target, Hilton at Starbucks. Makalipas ang 5 taon ng taong 2015 nang ikinasal sina Matthew at Tina. Ang mag-asawa nga ay biniyayaan ng 2 mga anak. Ang panganay na si Maya ay 8 taong gulang at 4 na taon naman si Max. At dahil pareho nilang hilig ang pagkain, nagdesisyon ang mag-asawa na magtayo ng sarili nilang restaurant. Bago itayo ang kanilang unang restaurant, nag-travel na muna ang mag-asawa sa Morocco at France upang makakuha ng inspirasyon para sa kanilang menu. Hey guys, it's Team Mitchell from Traveler's Cart and we just wanted to give a huge thank you Taong to Rice 2019 naman nang itinayo nga ni Matthew at Tina ang Traveler's Table sa Montrose. Ang mga restaurant na mag-asawa ay sikata sa global soul food na konsepto na idinisenyo upang hayaan ang mga kumakain na tila maglakbay sa ibang parte ng mundo sa pamamagitan lamang ng pagkain ng kanilang mga sineserve. Naging matagumpay nga ang restaurant at na-feature pa ito sa isang Food Network show. Nakipag-partner naman si Tina sa isang clothing brand at nagtayo ng sarili niyang clothing line, ang Foreign Fair.
Ang klase nga ng mga damit na ito ay dinisenyo para maging komportable ang taong mahilig mag-travel pero formal pa din ang kanilang suot. Taong 2024 naman nang itinatag ni Matthew at Tina ang Traveler's Cart, restaurant na casual ang konsepto na nag-aalok ng tacos, burger at steak fries. At tulad nga ng una nilang restaurant, patok din ang Traveler's Cart. Taong 2025 naman, nang sina Matthew nga at Tina ay pinarangalan ng Restaurants of the Year. Dahil dito unti-unti ngang nakilala ang mag-asawa sa local fashion, ang culinary community sa buong Texas. Mag-asawa nga ay nakakatanggap ng maraming nominasyon at nananalo bilang Restaurant of the Year. Si Tina ay kinilalang bilang Woman to Watch. Dahil nga sa kanyang ginagawa sa business industry at kilalang prominent leader ng Texas Restaurant Association Board. Pero kung meron mang kakaiba sa negosyante na si Matthew, iyon ay wala siyang social media. Ayon sa mga official police report, ang suspect sa pagkamatay ni Michelle family ay si Matthew. Sinasabi dito na sunod-sunod na binaril ni Matthew sina Tina, Maya at Max. Pagkatapos ay kinuha naman ng negosyante ang sarili niyang buhay base sa mga ebidensyang walang palatanda na pwersang pinasok ang bahay ng pamilya. Wala ding nakitang foul play ang mga otoridad na nagsasabing may nangyaring karahasan sa loob ng tahanan. Napag-alaman naman na ni isang beses ay hindi naman pinuntahan ng mga pulis ang bahay ng mag-asawa. Indikasyon na wala namang naging ulat na karahasan sa bahay. Ang mas nakakalungkot pa nga dito, si Tina pala ay buntis pa ng mga oras na ito nang paslangin siya ng sarili niyang asawa. Wala namang nilabas na motibo ang mga pulis kung bakit ba nagawa ni Matthew ang ganitong klaseng krimen sa sarili niyang pamilya. Wala ngang pagsidlan ang lungkot ng pamilya ni Tina nang nalaman ang nangyari. Ang buong komunidad nga ay hindi din makapaniwala sa nangyaring trahedya. Ayon sa mga malalapit sa mag-asawa, wala silang napansing senyales o red flag kay Matthew na nagsasabing may plano itong tapusin ang buhay ng kanyang pamilya. Marami din ang nanghihinayang sa magandang pamilya na ito na nawala lamang sa isang iglap. Nag-viral naman ang ilan sa tinatawag ng mga netizen na cryptic post ni Tina bago nga nangyari ang krimen. Sa post nga ni Tina ng April 25, nagbiro nga ang babae na tingin daw ni Matthew sabay-sabay silang tatanda, pero para kay Tina ang asawa lamang niya ang tatanda dahil si Tina ay isang Asian. Para nga sa mga netizen, tila foreshadowing na ang mga nangyari sa post na ito ni Tina. Sa post naman last year ng ginang para sa birthday ni Matthew, nag-joke ulit ang babae at sinabing, nang una niyang nakita si Matthew akala niya con artist ito o manloloko o kasal na sa ibang babae. Nagduda daw kasi si Tina kay Matthew noon dahil wala nga itong social media account. At ayon naman sa mga public record, walang criminal history si Matthew o Tina. Isang araw nga bago ang trahedya, nagbanding ba sina Tina at Maya para mamili ng damit dahil ikakasal na ang kapatid ng negosyante. Subalit kinabukasan hindi na makontak pa ni naman ang pamilya Michelle. Ayon naman sa isang article, posibleng problema sa pera ang mabigat na dinadala ni Matthew kaya niya ginawa ang krimen. Sinabi din na merong utang ang mag-asawa na halos 142 million pesos. Meron ding isang balita na nagsabi na ilang araw bago nga ang trahedya, nakaramdam si Matthew ng pagiging paranoid. Ang mga tao ngang napaparanoid ay tila naprapraning, naghihinala at labis na nagsosospecha. Bukod doon, ang taong nakakaranas nga ng pagiging paranoid ay may matinding takot, hindi makatwirang paghihinala at kawalan ng tiwala sa iba kahit wala naman silang sapat na dahilan. Going pa nga din ang sinapit ng buong pamilya Matthew, Tina, Maya at Max. Ayon nga sa mga otoridad, wala pa silang nakikitang motibo kung bakit ginawa ito ni Matthew. At wala rin siyang iniwan na sulat kung bakit niya ginawa ang krimen. Matapos nga ang krimen, nag-alay ng mga bulaklak, stuffed toy at dasal ang mga nagmamahal sa pamilya Michelle sa gate ng kanilang tahanan. Para naman sa ating ikalawang storya, tayo magtungo sa Indonesia. Sa Kilonodoni District sa Indonesia, naninirahan ang pamilya ng lalaki na si Francis Severus Ong, 45 years old o tawagin na lang natin Francis. Si Francis ay mula sa simpleng pamilya at meron siyang 5 mga kapatid. Chinese ang kanyang ama habang Indonesia naman ang kanyang ina. Noon pa man mataas na ang pangarap ni Francis para sa kanyang pamilya. Naranasan kasi ni Francis na alipustahin ng kanyang mga kamag-anak at ito nga ang naging inspirasyon ng lalaki para umangat sa buhay. Nagsikap siyang makapagtapos ng pag-aaral at tiniis niyang hindi kumain upang siya ay mas makatipid.
Ang pera nga na dapat na pambili ng pagkain ni Francis ay nilalaan na lamang niya bilang pangtustos ng kanyang pag-aaral. Nang nagkolehiyo naman si Francis, siya ay nakapasok sa isang university sa pamamagitan ng scholarship. Pinagbutihan nga ng lalaki ang kanyang pag-aaral at kumuha ng kursong Business Administration. Nang nakapagtapos na ng kanyang pag-aaral, nagtrabaho sa Malaysia ng 3 taon si Francis. Ang sinahod nga ng lalaki ay pinadala niya sa kanyang pamilya at ang iba naman ay kanyang inipon dahil pangarap nga ni Francis na magtayo ng negosyo. Pagbalik nga ni Francis sa Indonesia, sinimulan na niya ang kanyang business. Nung una, pinasok nga ni Francis ang pagiging supplier ng uling. Pero kalaunan hindi na lamang buong Palembang ang sinusuplayan niya ng uling kundi maging ang mga karatig lugar. 25 years old noon si Francis nang siya ay malove at first sight sa isang babae. Ang babae na ito ay si Margaret Yentin Liana, 43 years old. Si Margaret ay nagmula naman sa Jambi, Indonesia. Ang babae ay nagtapos ng kursong education at nagtatrabaho bilang guro. Ang mga magulang naman ni Margaret ay nagmamay-ari ng mga karenderihan o kainan. Naging kliyente nga ni Francis ang mga magulang ng babae kaya nagtagpo ang kanilang landas. Labis na nabighani nga ang lalaki sa ganda ni Margaret at agad niyang pinahayag sa babae na siya ay interesado kay Margaret. Niligawan nga ni Francis si Margaret at nagkaroon sila ng relasyon at sila ay ikinasal. Matapos nga ang kasal, tinulungan ni Margaret si Francis nang sinimulan nito ang pangalawa niyang negosyo, ang business ng office supply at interior design service provider. Ang kumpanya ni Francis ay tinatawag nga na CV, na nagsusupply nga ng mga kasangkapan sa opisina at nagbibigay ng decoration services sa iba't ibang kliyente sa region. Maganda naman ang takbo ng negosyo ni Francis. At malaki nga ang kanyang pasasalamat kay Margaret na naging malaking tulong sa kanyang negosyo. Kalaunan, nakabili na ng malalaki at magagardong bahay ang mag-asawa sa isang luxury residence. Mahilig man mag-yoga si Margaret at maging ang asawa niya si Francis, ito ay nahikayat niya sa pag-yoga. Ang pagmamahalan nga na mag-asawa ay nagbunga ng 2 mga anak. Ang panganay ay si Rafael, 18 years old at ang bunso naman ay si Kathleen, 12 years old. Ang magkapatid nga ay parehong matatalino at magagaling sa eskwelahan. Sobrang proud nga ni Francis sa bawat award na nakukuha ng kanyang mga anak. May 2 aso din ang pamilya na sina Choki, isang terrier poodle at Snowy na isang mini Pomeranian. Ang pamilya nga ni Francis at Margaret ay mahilig mamasyal sa iba't ibang pasyalan o di kaya naman sila ay kumakalin sa mamahaling restaurant. Kung pagbabasihan nga ang kanilang mga larawan, masasabi na tila perpekto na ang pamilya ni Francis at Margaret. Meron silang matagumpay na negosyo, magara na bahay at marangya ang kanilang buhay. Hindi nga maiwasan ng mga nakakilala kina Francis at Margaret na mainggit sa buhay na meron ang kanilang pamilya. Inilarawan nga nila si Francis na ideal family man, habang tinawag naman nila si Margaret na napakagaling na ina. Subalit isang araw tila naglaho nga ang buong pamilya. October 24, 2018, bandang alas 5 ng umaga, gumising na ang mga kasambahay ni Francis na sina Dewi at Sarah para sa kanilang araw-araw na mga gawain. Nagluto sila ng agahan at naglinis ng bahay. Matapos nito ay pumunta si Sarah sa kwarto ni Kathleen. Pagpasok ng kasambahay sa kwarto, napansin siyang pulang likido sa una ni Kathleen. Akala nga ni Sarah ang kanyang nakita ay resulta lamang ng nosebleed, subalit nagulat siya nang makita nga mula sa ulo ni Kathleen ang isang dugo. Tinawag nga ni Sarah ang kapwa niya kasambahay na si Dewi at dali-dali silang pumunta sa kabilang kwarto kung nasaan ang panganay na si Rafael. At tulad nga ni Kathleen, may mga dugo din sa kama ng mga binata. Indikasyon na may nangyari sa kanilang masama. Dito na napatakbo ang 2 kasambahay sa kwarto ng kanilang among lalaki na si Francis at Margaret. Ngunit hindi nakapasok ang 2 babae dahil nakalak ang kwarto mula sa loob. Dito na nga humingi ng tulong ang mga kasambahay sa kanilang mga kapitbahay at ito ay tumawag ng mga pulis. Bandang 6:30 ng umaga nang nakarating na ang pulis sa bahay ng pamilya ni Francis. At persa nilang binuksan ang kwarto na mag-asawa. Dito na nga tumambad sa kanila ang karumal-dumal na sinapit ni Francis at Margaret. Ang mag-asawa ay merong tama ng bala habang si Francis naman ay may hawak ng baril. Sa banyo ng bahay natagpuan nila ang timba na may lamang tubig. Laman ang 2 aso ng pamilya na wala na ring buhay. Idineklara na nga sina Francis, Margaret, Rafael at Kathleen na wala ng buhay.
Ang lahat nga ng labi ay dinala sa ospital upang sumailalim sa autopsy. Pero ang unang teorya nga ng mga pulis, ang padre de pamilya na si Francis ang may gawa ng lahat ng pagpatay dahil may hawak pa itong baril nandatna ng mga pulis. At bilang parte nga ng investigasyon, inalughog nila ang buong bahay ng pamilya Francis at Margaret. At sa paglilibot-libot nga ng mga pulis, walang nawawala sa mga personal na gamit ng buong pamilya. Indikasyon na hindi magnanakaw ang gumawa ng krimen. Ayon sa mga kasambahay, nagpakita na ang amo nilang lalaki ng mga pahiwatig sa kung ano ang kanyang planong gawin. Ayon kay Dewi, bandang alas 8 ng gabi, si Francis ay umiinom ng kape habang tumutugtog ng piano. Sinabi ng kasambahay na tumutugtog lamang ng piano si Francis kapag ito ay may mabigat na problema. Nagulat din sina Sarah at Dewi nang bigla silang bigyan ng malaking halaga ng pera kahit na hindi para umano araw ng kanilang mga sweldo. Mas nagulat pa ang mga kasambahay nang bigyan din sila ng alahas ni Francis. Sinabi naman ng driver ng pamilya na binigyan siya ni Francis ng malaking halaga ng pera, isang mamahaling relo at mga alahas para daw sa kanyang asawa. At ayon nga sa investigasyon, bandang alas 3 ng madaling araw nang nag-send si Francis ng messages sa kanyang high school group chat. Nagsusori ang negosyante at sana nga ang mga mabubuti lamang daw niyang ginawa ang maalala ng kanyang mga dating kaklase. Sumagot naman ang isa sa mga miyembro ng grupo ng chat at tinanong si Francis bakit siya nagsasalita ng ganun. Base nga sa gunshot residue analysis, napag-alaman na si Francis ang nagpaputok ng baril, siya ang pumatay sa kanyang buong pamilya at dalawang mga aso. Teorya nga ng mga pulis, si Francis ang nagpaputok ng baril gamit ang unan kaya walang nakarinig ng mga tunog na ito. Tulog din daw kasi ang mga kasambahay kaya hindi nila ito narinig. Git nga ni na Sarah at Dewi, wala silang narinig na putok ng baril kaya wala silang alam sa nangyayari sa kanilang mga amo. At base nga sa investigasyon, ang unang binaril ni Francis ay ang kanyang asawang si Margaret. Pagkatapos ay huminto ito saglit at nagyosi sa labas ng kwarto. Maaari daw na si Francis ay nanigarilyo upang mag-isip tungkol sa kanyang nagawa bago magpatuloy sa pagpatay sa kanyang mga anak. Sunod ay nagtungo ang negosyante sa kwarto ng bunso niyang anak na si Kathleen. Matapos ngang patayin si Kathleen, sunod namang na pinatay ni Francis ang anak niyang si Rafael habang ito ay natutulog. Sunod ay kinuha nga ng negosyante ang kanilang mga aso at pinaslang din ang mga ito. Sa huli, bumalik nga si Francis sa kanyang kwarto, nilak ito at tinapos na ang kanyang sariling buhay sa tabi ng kanyang misis. Wala namang malinaw na motibo ang mga pulis na nakita sa likod ng nangyaring trahedya. Pero base sa kanilang mga pagtatanong-tanong at investigasyon, may kinalaman ang lahat sa relasyon niya sa kanyang asawa at problema sa negosyo. Napag-alaman na bago ang krimen nanghingi si Margaret ang divorce kay Francis dahil nakita ng babae ang mga text ng kanyang asawa sa kalaguyo nito. Pinag-awayan din daw na mag-asawa ang kustodiya ng kanilang mga anak dahil ayaw ni Francis na kay Margaret lamang mapunta ang kanilang mga kustodiya. Ayon sa mga reports, lubog din daw sa utang si Francis dahil sa kanyang negosyo at ito ay nagkakahalaga ng 31 million pesos. Ang tangi namang nagkumpirma ng ginawa ni Francis sa kanyang pamilya ay ang sulat niya na iniwan sa kwarto. Ayon sa sulat, sinabi ni Francis na pagod na siya at humihingi siya ng pasensya sa lahat ng mga tao. Dagdag pa ng negosyante, mahal na mahal niya ang kanyang asawa, anak at mga aso kaya hindi daw niya kaya silang iwan mag-isa sa mundo. Labis naman ang nagulat nang nalaman ang ginawa ni Francis sa kanilang pamilya. At ayon nga sa nakakakilala sa pamilya, hindi nila nakita ang mag-asawa na nag-aaway o may problema lalo na tungkol sa pinansyal na problema. Kung kayo ang tatanungin, ano kaya ang naging motibo ng mga padre de pamilya sa ating kwento para gawin nila ang kahindik-hindik na krimen na ito? Marami pong salamat sa inyong panonood. Meron ba kayong mga kwento na gusto nyong i-share sa ating mga manonood? O kung may personal po kayong kwento na gusto nyong i-feature sa ating channel, i-comment down below nyo lang ang inyong mga suggestions. Para naman po sa dagdag kalaman, i-subscribe nyo din po at i-follow ang ating iba pang YouTube channel katulad ng Tagalog Facts and Mysteries by DJ Sean at Manila Boy Wonder Philippines. Marami pong salamat sa pagsuporta nyo sa aming mga channel. God bless everyone!